Hello pong muli mga katambay, magandang araw po. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok po ng mundo, tayo naroon mga kababayan. Sana po'y maingatan po tayo. Samahan niyo po ako muli, magkomento dito po sa kaganapan po siyempre sa ating bansa, lalo sa politics mga katambay. Ito po, komentohan po natin ang pahayag po ni dating Pangulong Duterte. Ito po ay medyo late na pero napakaganda pong pag-usapan. Lalong-lalo po siyempre sa tumututok po at isa po na talagang kritiko o detractors po ng dating Pangulong Duterte sa napakatagal ng panahon mga katambay. Ito po ay dating isang senador at sinasabi rin daw po na ito ay may pagkaaso, may pagkaaso raw po ito. At ito daw po ay talagang meron din daw po itong mga sinasabing anomalya nung panahon ni dating Pangulong Pinoy. At sa kabila nun mga katambay, hindi po ito tumitigil kahit hindi na po Pangulo ang ating dating Pangulong Duterte. At sa kabila nun, nagagamit pa po ito para po doon sa demolition job ng pamilya Duterte mga katambay. Lalong-lalo na daw po. Lalong-lalo na sa ICC. Gamit na gamit po ito mga katambay. At nagpahayag po dito ang ating dating Pangulong Duterte. At talagang na-real talk po siya. Totoo po lahat ang sinabi ng Pangulo about po dito sa dating senador. Mga katambay, pakinggan po natin ang pahayag ng dating mahal na Pangulo, ang ating mahal na Pangulo, si Pangulong Duterte, mga katambay, Rodrigo Roa Duterte. Ito po, at komentuhan po natin. Alam mo kung maniwala kay ni Trillanes ang bakla na yan, walang ginawa na kung hindi magdaldal. Huwag kayong hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sasagutin yung buuan. Wala. Yan ang isang misteryo na may isang tao na bobo bakit lumusot sa PMA. Hindi naman nakipaglaban sa Mindanao. Walang ginawa ang ulol kung hindi. Patayin muna natin. Nakita nyo po? Nagtataka rin po siya dito sa sinasabi niyang ulol. Bakit ika nakalusot ito sa PMA? Wala naman ikang ginawa. Ni hindi man lang nakipaglaban. Walang paikipaglaban. Ni hindi man lang ika ito nakipaglaban sa Marawi. Paano masasabi isang bayani? Nga naman daw itong di umano itong ulol na ito. Pambungad pa lang po ni dating Pangulong Duterte ang mga tamay na talagang hindi niya tinuturing na isang hero ang dating sundalo. Pero ito po, alam ko po ito, nasa ano po ito parang nasa, ano po ba to? Hindi naman po soldier ito Di ba? Parang pang ano po yata ito Banggitin po natin. Ituloy po natin. Magkudita, gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Siya pa yung kala mo, the idiot, itong si Trillanes. Ano ang style ng buang na yan? Kung katabi ka niya, at ayaw niya, ikaw, pipinturahan ka niya ng itong para maging puti ang ulol na yan. Wala namang medal of valor, wala namang medal of merit. Tapos nagwala dyan sa, alam mo, kung ako ang presidente ng panahon na yun, patay na yan. Kung ako ng presidente tapos mag-mutiny na doon, matagal ng kasabay siguro ng nitong ibang cemetery. Mayroon kayong ugali ay Trillanes, akala niya matapang siya. Yung pagkakala niya kasi sundalo siya, ay dumaan ng PMA. Malaki ang respeto ko sa mga sundalo. PMA yan. Pero itong ulol na ito, at bakit sumalig na yan sa inyo, siya yung may utak, siya yung may bayag, na Trillanes. Tumahimik ka na lang, wala ka nang ginawa. Wala ka nang ginawa sa bayan mo. You have nothing to contribute or had contributed to this country. At umpisa ka, lumabas ka ng barak, gulo ka, binigyan ka ng amnesty, ngayon,
bunganga mo, bunganga kiki. Kala mo na sundalo. Wala. Anong contribution niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas para kung magsalita ka ng hero? What have you contributed to this country? Tama po, mga tambay. Tama po ang dating Pangulong Duterte. Wala pong contribute na talagang may impact po sa taong bayan ang dating Senador Trillanes. Maliban lang po sa nagkudeta, mga tambay. Nakulong at nabigyan ng pardon. At ngayon po ay nagpapakabayani po sa mga Pilipino ang dating senador, mga katambay. Tingnan niyo po. Nabigyan lang po ito ng pardon ni dating Pangulong Pinoy, mga katambay. Nag-rebellion po ito Kudeta, di ba? Panahon po ni Gloria, ng dating Pangulong Gloria Arroyo. Di po ba? At wala po itong napatunayan. Kaya nga, nakita niyo po, talagang galit din talagang ni dating Pangulong Duterte. Kasi alam niya Alam niya ang history nitong si dating Senador Trillanes. Alam niya. Kaya nga, hindi niya nire-respeto dahil walang ginawa sa bayan. Di po ba? Dahil ito, wala man lang na-contribute. Walang na-contribute po bilang PMA ito. Walang na-contribute, mga katamay. Maliban lang po sa nagkudita. Yun lang po na-contribute niya po. Puro laban pa sa gobyerno. Di po ba? Wala man lang siyang mga award. Walang paikipaglaban para masabi mo siya nagpapakamatay para sa bayan. Wala raw pong ganon. Kaya nga sinabi pa ng dating Pangulong Duterte, ni walang paikipaglaban niya katulad sa Marawi. Di ba? At napakatindi po nito. Ano po sabi nito? Ito daw talaga matindi. Una, ano sabi niya? Yan daw idiot. Bakla, ulol. At yung sinasabi niya, yan daw pong si dating Senador Trillanes, according dito kay dating Pangulong Duterte, talagang matindi raw po yan. Pipinturahan ka raw ng itim yan. Pasasamayin ka ng pasasamayin. Yun ang ibig sabihin nun Pipinturahan ka ng itim. Pipinturahan ka. Paiitimin ka ng paiitimin para siya'y pumuti. Para siya'y bumutit, luminis at maging hero yata. Grabe, no? Ganun po kasi ginagawa niya sa mga pamilya Duterte Pinturahan niya lahat ang pamilya Duterte. Pinasasama niya, pinaiitim niya sa taong bayan. Tapos naman siya ay pinapuputi niya ang kanyang sarili, mga tambay. Na lumalabas na para pa siya ang hero. Mga tambay. Ayan, yung buang daw yan. Wala raw ginawa yan, kundi magkudeta lang, mga tambay. At naging hero pa ang tingin niya sa sarili niya. At napakatindi po nito, mga tambay, binitawan ng dating Pangulong Duterte. At yun po, po pwedeng gawin po yun. Dahil lumaban po sa bayan ito Kasi nung mga panahon po na yun, nakita po natin talagang nagkudita sila. Nag-rebellion po sila sa pamahalaan. Talagang daig pa po nilang terorista noon. Dahil gobyerno po ang kinalabanan nila. Di po ba? Ano ba lumalaban sa gobyerno? Di po ba mga terorista? Kasama NPA? Po pwede po talaga mamatay yun. Pwedeng mamatay yun dahil may mga armas pong dala-dala yan. Di po ba yung sa Makati? May umuugong-ugong na marami pa doon na wala ron na mamahaling mga kutsara. Di po ba? At matindi po ang binitawan salita ni dating Pangulong Duterte yan. Kung panahon daw niya at siya ang presidente noon, todas na, mga katamay. Bingo na. Todas na ang dating senador. At baka daw nahandun na rin doon sa nakapaligid sa kanya. Dahil nahandun po siya nasa sementeryo po siya Di ba? Nahandun siya sa kanyang mga magulang. At napapaligiran po siya ng mga patay doon. At doon po niya hilalimbawa ang dating senador. Kung siya ang pangulo ng mga panahon na yon. Di ibig sabihin, malabo ka makakuha ng amnesty. At dahil, paano ka makakuha ng amnesty? Kung todas ka na sa panahon pa lang ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Kung ang Pangulo ay ang dating Pangulong Duterte. Binoy mo yun? At yun pa nga sinasabi niya, wala ka man lang maipagmamalaki sa sarili mo bilang PMA graduate ka. Wala ka man lang credential ni hindi ka nakipaglaban. Wala kang mga medal. Di po ba? Tapos akala mo sa sarili mo, napakatapang mo. Wala ka nga maipagmamalaking tapang.
Kaya nga, kung napagsasalita ka ni dating Pangulong Duterte, ano ang maipagmamalaki mong tapang sa dating Pangulong Duterte? Eh, ang dating Pangulong Duterte, sumasama sa mga kriminal yan dahil mismo siya, nung meron nag-hostage doon sa yung masasama. Di ba? Siya mismo, pinalit niya yung sarili niya para yung sarili na lang niya ang ma-hostage ng mga masasama. Para makuha lang yung mga hinostage. Di po ba? Ganong katapang ang dating Pangulong Duterte. Ito, wala po eh. Dahil ang history po nito, makikita po, nasa YouTube din po history nito. Ito po, ay sobrang tapang, di ba? Sobrang tapang po ito. Dahil po hindi po namatay eh. Dahil sumuko rin po ito nung ito po ay nag-aklas ng kudita sa gobyerno. Sumuko rin. At nakakahiya po ang pagsuko nito. Binitbit po ito. Binitbit po ito sa brief. Yung pinaka-brief niya, yung pantalo niya, talagang doon po binitbit. Talagang ipit na ipit po ang bayag nito. Ang itlog niya. Ang yag balls nito, mga tambay, dahil binitbit po ito. Si Trillanes, si dating Senador Trillanes. Kung mapapanood niyo po, nasa YouTube din po yun eh. Ganun po siya binitbit. Kaya napakatapang po. Napakatapang nito. Dahil hindi nagpakamatay yung kanyang pinaglalaban, hindi niya po iyon pinaglaban. Natakot po at sumuko po ito nung mga nagkudita. At nakakatawa nga lang po, nung siya'y bitbitin, talagang doon siya kinuha sa kanyang punja, sa kanyang brief, at talagang doon siya hinila pataas. Kaya makikita mo ang itsura ng senador. Nasasaktan siya dahil naiipit ang kanyang yag balls, mga tambay. Binibit-bit. Kaya yun po. Kaya ang dating Pangulong Duterte, baka pag napapanood niya yung history ng Trillanes at alam niya naman, talagang mapapamura nga naman siya. Ngayon siya pang nagpapakabayani ngayon na wala naman pong ambag sa gobyerno. Wala daw pong ambag ito ang Senador Trillanes. Walang ambag, walang nagawa't walang naitulong. Meron naman po, Mr. President. Malaki po ang ambag nito sa Pilipinas. Dahil nung mga panahon nila, mismo ang dating senador at ngayon secretary na si Manong Johnny, nung panahon po siya ay Senate President. Kung ibabalik tanaw natin. Di po ba? Senador po ang dating Trillanes po noon, dating Presidente, Duterte. Di ba? Ilang beses po nagpunta sa China yan. Di ba? Labas-pasok po ng China ang senador. Tapos isang araw, nawala po ang ating isla sa panahon nila, mga katambay. Di po ba? Yan po ang kanyang legacy po yata. Isa sa legacy niya po yan. Dating Pangulong Duterte. Yung issue po at tinatanong po ni Manong Johnny yan, kung ano ang ginagawa mo sa China, bakit labas-pasok ka? Hindi mo trabaho yan. Di ba? Hindi mo trabaho yan. Hindi ka commander-in-chief. Pero, talagang ganun eh. Pero ngayon, siya Ay, nako. Walang contribute sa bansa. Binigyan lang na amnesty. Mga katambay. At nung panahon po nila, ano ang na-contribute niya nung panahon nila na naging senador po siya sa panahon po ni Pangulong Pinoy at naging senador din po yan na halos patapos na po ang termino niya nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Wala rin po siya. Legacy. Kaya nga po hindi na siya manalo eh. Dahil kung ang dating Senador Trillanes ay sinasabi mo na napakarami niya po na nagawa sa bayan o maipagmamalaki o sinasabi mo siya talagang hero na talagang merong natatandaan at hinahangaan ka, nirerespeto ka ng taong bayan, bakit hindi ka manalo? Tumakbo ka senador, hindi ka nanalo. Tumakbo kang vice president, hindi ka nanalo. Ngayon, tumatakbo kang mayor, bahala na taga-Caloocan sa inyo. Kung gusto po nila magkaroon ng mayor na idiot, bakla, ulol, walang bayag, walang napatunayan sa bansa, walang ginawa sa bansa kundi magkudita, binigyan lang na amnesty, napakagandang mayor nyo yan.
Pagka yan ay nanalo sa Caloocan, mga katambay, sa kasaysayan po ng bansa, magkakaroon po ng mayor ang Caloocan na idiot, bakla, ulol, walang paninindigan. Nabigyan lang na amnesty at walang napatunayan at nagawa sa bayan. Napakagandang mayor yan. Maganda credential. Di ba? Maganda credential ng inyong mayor. Ayon po yan sa dating Pangulong Duterte. Kaya dito po, ay talagang napakatindi po nito. Lalo kung ito po ay makakaharap at magkakaroon po ng diskusyon ang dating senador at ang dating Pangulong Duterte. Hindi man lang tatayo ang balahibo ni dating Pangulong Duterte dito kay Senator Trillanes, kay dating senador. Hindi tatayo. Dahil, unang-una, hindi niya nakitaan Wala siyang nakitang kabutihang ginawa sa Pilipinas ng senador, ng dating senador. Wala. Kaya wala pong respeto na ibibigay dito ang dating Pangulo. Unang-una, naging sundalo ito. Di ba? Naging PMA na parte ng PMA ito. Pero wala pong nakita Hinahangaan ni dating Pangulong Duterte ang mga PMA natin, ang ating sandatahan lakas, lahat ng ating uniform. Hinahangaan niya. Maliban lang po dito na wala namang ginawa. Ito sinasabing idiot, bakla, ulol na nagkudita. Paano niya hangaan ito, mga tambay? Kaya sige, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo sa pagtuliksa. Lalong-lalo, nakatutok ka yata sa ICC. Dating senador, tinututukan mo yan. Sa kabila na napakarami natutuklasan ng taong bayan sa ginagawa niyo pong hearing, lalo po sa EJK, War on Drugs, ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Yung ginagawa niyo mga scripted yan, meron na isang colonel ang nagpatotoo na ang ginagawa niyo dyan ay moro-moro at meron na rin pong issue na pumuputok po sa inyo. Di ba? Ano po yun? Agada hearing dyan sa Kongreso ay malaki raw po ang bayaran. Lalo kung ikaw ay nasa Quad Committee, mga tambay. O Quad Committee. Malaki raw pong bayaran dyan, sabi ni Pulong, mga tambay. At mismo si Colonel Grijaldo ang nagpasabog na talagang gumagawa lang kayo ng ebidensya, testigo, para lang masabi na ang war on drugs ay nagiging EJK na hindi mabuti para sa mga Pilipino. Pero kaming mga Pilipino, nagustuhan namin ang war on drugs. Kami ang nabigyan ng kapayapaan ng 6 na taon. Hindi ang masasamang tao. Ngayon po sa panahon po kasi ng bagong Pilipinas, mas nabibigyan po ng kapayapaan ang mga tumatangkilik po dito, mga katambay, sa droga. Muli po, mga katambay, si Kamanong po. Natuwa po ako sa mga sinabi at tinura ng dating Pangulong Duterte sa dating Senador Trillanes, mga katambay, na bakla, idiot, ulol, at walang nagawa sa bayan. Muli po, mga katambay, maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating maliit na programa, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po, mga tambay. Sa muli, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.